So, ako yung kasunod sabi ni Mr. Bong, ako yung kasunod na speaker, totoo po yun. Ang tanong lang, lahat po ba may natutunan? Kasi after ko mag-talk, mag-exam ako, 1 to 50 items, ang passing score, hindi, 149 ang passing score. So ngayon, pag hindi pumasa, walang certificate. Kasi diyan natin malalaman kung may natutunan talaga. Kasi bakit? Baka mamaya, nakaupo ka lang diyan, tapos kung anong ginawa mo, text ka lang ng text diyan. Kasi may naghihintay sa'yo sa labas o sa bahay mo. Sabi siya, bilisan mo doon ha. After mo mag-seminar, uwi ka na agad. Di ba? So ngayon, yun ang nasa isipan mo. Kasi, kala mo, pidos ka naman. After mo pidos, aalis ka naman. Ang problema dyan, pag after mo pidos, hindi pa rin makaalis. No? Kasi hindi lahat na nagpipidos ay nakakaalis. No? Kaya, subukan ko mamaya, pag nag-exam ako, pag may answer ka, ibig sabihin may natutunan ka. Pag wala kang natutunan, wala kang naisagot, ibig sabihin, bagsak ka. Pag bagsak, may certificate, wala? Walang certificate. So ngayon, ang una pang bigyan ng certificate, dito pa sa harapan. Dito. Yan. Within 3 minutes, na-consume na yung 3 minutes, hindi patapos ang bigayan ng certificate kasi bawat isa magko-consume ng 3 minutes, no? Hindi naman 3 minutes, mga 5 seconds. Pag hindi kayo nabutan dyan, na-consume ng 30 minutes, no? Kahit una kang dumating kanina dito, balik ka na lang kinabukasan. Ngayon, sigurado ba kayo? Gusto niyo bang umuwi na may certificate? Okay. Kaya, i-occupy natin mula dito. Ito. Dito, punuin na lang natin ito. Ito. Lahat yan, lipat na lang dito banda. Kasi, yan ang pinaka-maigpit, ipinagbabawal ng kuwa. Yung pakarat-kalat habang nasa loob ng pidus. Ang ibig sabihin, dito pa lang sa pidus, hindi ka na nakadisiplina sa sarili mo. Paano pa kaya pag nasa labas ka ng bansa? Tama? Kasi, mahigpit pagdating sa labas ng bansa. Training to eh. It is your training ground bago ka umalis. Kaya dapat, dito pa lang, may matutunan ka. No? Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW. No? Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 5. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 6. Thank you. Sino mas marami? First-timers, ex-abroad? First-timers. Ex-abroad, magtatanong ako sa inyo. Dapat, pag nagtanong ako, lakasan niyo pagsagot. Iparinig niyo sa mga first-timers. Yung totoong buhay, OFW pagdating sa labas ng bansa. Kasi mga first-timers, super, excited. No? Paalis pa lang ba? Tingnan nyo, nagpigos na kami. Ikaw na kapitbahay ko, makaganti na rin ako sa iyo. Ano? Kala nyo kayo lang ha. Yun pala, magpigos lang, mag-abroad lang para makaganti. No? Dapat hindi ganun no? O ngayon, ex-abroad, magtatanong lang. Iparinig nyo sa mga first-timers. Yung totoo ha, yung mga nangyari sa mga buhay, mga OFW sa labas ng bansa, hindi lang sa'yo, lalo na sa iba, no? Na nagkaroon ng problema. Ex-abroad, masarap po ba buhay OFW o hindi? Masarap na mahirap sir. Ang tanong ko, masarap o hindi? Masarap mo lang dapat. Okay? Huwag ka nang magpapanggap. Ang sagot mo na lang, masarap o hindi? Tama? Ngayon, ulitin ko. Isa lang, yung totoong naramdaman mo. No? Masarap buhay OFW o hindi? Hindi.
First timers. Ang sagot ng iba, hindi. Wala nang sumagot ni isa na masarap. Kanina nag-alangan pa. Alanganin pa. Sumagot. Masarap na mahirap. No? Sir, thank you. First timers, narinig nyo. Ang sagot ng mga extrovert, hindi. First timers, ang tanong, hindi pa kayo nag-isip? Hindi ka ba nagkaroon ng katanungan sa sarili mo, bakit kaya? Ang sagot nila, hindi. Tapos, nung pinataas ang mga kamay namin, kukunti na lang ang babalik sa labas ng banda. Hindi ka ba magtataka? Ha? Hindi ka ba magtatanong sa sarili mo? First timers. At ano? Isigaw mo ng malakas. Ang tanong, first timers, tuloy, hindi. Pero may nakita ako dyan sa katabi, tuloy ka pa ba? Kasi bakit? Nagkaroon na, ano pa yung meron? Bakit hindi? Magtatanong na, sino ang ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas sa bansa? Meron? Wala. Mayroong 15 years? Wala. 10 years? Meron. 8 years sa labas sa bansa. Si Ma'am, 8 years sa labas sa bansa. Ma'am, kamusta naman ang pag-abroad mo? Sa loob ng walang taon, may nakapag-ipon ka na. Sigo, sir. Hindi. Kaya bumalik ulit. First timers, sa loob. 8 years, walang naipon. Kaya pabalik ulit. Ma'am, hindi ka pa nagsawa. Ma'am, tatanungin lang kita. Alam ko ang trabaho mo nun. Kahit hindi mo sabihin, pero alam ko sabihin mo ngayon. Ma'am, i-age ka ba nun? Hindi po. Hindi, alam ko hindi. Magtatanong, ano ang trabaho mo nun? Sales lady po. Sales lady, talaga. Guys, sales lady si ma'am. Ma'am, may naipon wala? Wala talaga. Kaya pabalik, no? Sir, eh, Oo, di ba? Kaya Oh, babalik. may naging karanasan ka ba sa labas ng bansa na Opo. mahirapan ka? Anong naging karanasan mo, ma'am? Ay, boss, sa mga employer. Employer, anong ginawa sa'yo ng employer mo, ma'am? Ako sa salary, minsan bigay. Sa salary, hindi binibigay sa'yo. Binibigay pero matagal po. Matagal? Dalawang buwan na naman bago ibigay. Anong naramdaman mo nung wala ko sa'yo? Yun na nga. Mahirap nga. Mahirap rin kasi naka-employer ka doon eh. No choice eh. Kailangan ka pala magbigay. Mahirap pag naka-employer doon. Yan. Ang hirap talaga na maka-employer ka ng ganda. Ano? Yan. Ang hirap talaga. Hindi ka nagreklamo nun. Hindi. Nag-get ako, sir. Anong sinabi? Pero, next time. Oh, next time? Oo, next time. Okay. Yun lang. Saan ka nagreklamo nun? Sa agency mo? Sa agency ko Sa din, sa employer employer mo? ko. Pero sa agency ko wala naman. Hintay Wala ko, din? pero sila. Wala, ma'am. Nung umalis ka noon, nagpidos ka ba? Nagpidos ka noon nung umalis ka? Nagpidos ka noon? Okay, saan ka nagpidos noon? Hindi ko na matandaan. Hindi sir, ko eh. na matandaan. Sa pinagpidusan mo noon. Hindi dito eh. Oh, ang tanong lang, sa pinagpidusan mo noon, nakita mo ba ako doon? Ay, hindi po, sir. Hindi. Tama. Ngayon pa lang. Hindi mo na ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Ma'am, pero nakita mo na ako ngayon. Nakita mo na. Okay. Sa pagkala mo, sino ang kahawig ko? Sabi di ba, sira. Sabi ko, paano ko? Ma'am, gutom ka pa? Gutom pa rin, no? Dito sa part ko, walang nagugutom. Paglabas dito, lahat busog. Busog ng ano? Okay. Ngayon, ma'am, yun lang, pinihirapan ka. Ano sabi ng pamilya mo? Hindi ko po sinabi, sir. Para hindi rin sila mag... Hindi mo sinabi, para hindi sila mapiktupan. No, kasi ang hirap talaga. Yung may problema ka, idamay mo pang pamilya mo, no? Kasi nga, kayo lang nga inaasahan, di ba? Yan. May asawa ka, ma'am? Wala po. Wala. Nung pag-alis mo, may asawa ka? Wala rin. May anak, may anak. Wala rin. Wala din po.
Okay, sinong single parents dito, single parents? Ma'am, kayo may anak po kayo? Oo. May asawa? Kaya nga, tinanong niya. Wala. No. Single parents, saan ang asawa mo? Nagkabilang bahay? Example po kayo? Hindi. Pero nung pag-alis mo noon, kayo pa. Pagbalik mo, wala na. Naghiwalay na kayo. Bakit? Kahit hindi ko sabihin, alam ko kadahilanan kung bakit naghiwalay. Kaya, ganun talaga buhay OFW. Last month, may tinanong ako, ma'am, pag ilang balik mo na sa labas ng bansa, sabi niya, sir, pang-apat na. Sabi ko, ma'am, may asawa ka ba ba? Sabi niya sa akin, sir, malapit na. Kadalasan kasi example, guys, broken, mabiligiwalay sa asawa. Bakit kaya? Siyempre, malayo ka na, nandun ka na, sa labas ng bansa, siya lang naiwan dito sa Pilipinas, tama? Anong gagawin niya? Di ba? Oh. Sino ang ilaw ng tahanan? Sino ang ilaw ng tahanan? Yung nanay. Sino ang haligi ng tahanan? Tatay. Pag aalis yung ilaw, naiwan ang haligi ng tahanan. Ano haligi ng tahanan? Ha? Sabi ni isa, sir, maghanap ng ilaw. Ay paano ang ilaw na iwan sa tahanan? Ang haligi, umalis. Ang sabi ni sir, maghanap ng haligi. Kasi ang ilaw, pag walang pusti, talagang mag-ground yan, maraming mga kuryente. Tama? Yung sinabi ka masama? Di ba wala naman? Okay, kaya dapat magiging handa kayo. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Makala mo, sana, kung hindi ka sinasahuran, kung nagkilala na tayo noon, kahit nasa labas ka ng bansa noon, sana tuloy-tuloy ang sahod mo. Sana may naipon po kayo. Hanggang sa inyong pag-uwi, sana may dala kayong pera sa pamilya. No? Kaya ako nandito just in case of emergency. Ang pangalan ko, hindi niyo pag-aano kilala. Hindi niyo pag-aano kilala o lubusang kilala kung ano talaga ang pagkatao ko at ang pangalan ko kumpleto. Ang pangalan ko Binawi Mr. Sam Carmos, tagapagsalita ng may pagpidus, Monday hanggang Saturday, Monday, nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niya? Ang lahat kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa akin. Sabi ni iba, Suko. Okay! Yan. Kaya ako dito, just in case of emergency. First timers, sabi ng mga isa-abroad, hindi masarap. Nung unang pag-alis pa lang ni ma'am, naramdaman niya na sobrang hirap. No? Nung unang paghatid pa ng pamilya mo sa airport, no? Doon mo na naramdaman sobrang hirap at tungkot. Bakit? Nung unti-unti ka lang, umiwalay sa mahal mo sa buhay na natin sa airport, hanggang sa pumasok ka doon sa boarding gate, hanggang sa sumakay ka na sa plane, hanggang sa unti-unti ng mga plane. Gusto mo mag-hug sa kanya, hindi mo na mahag. Bakit? Hindi ka na pwedeng bumalik. Gusto ka kumaway sa kanya, hindi mo na siya makita. Bakit? Umangat na hanggang sa pumasok na sa nag-ulaw ang plane. Gusto mong sumilip sa bintana, hindi ka makasilip. Gusto mong dumaan doon, no? Bawal. Kasi hindi ka na pwedeng tumayo habang lumilipad ang plane. Gusto mong agawin ang upuan ng isang malapit sa bintana, hindi ka pwedeng makipag-agawan. Kasi kung ano ang upuan mo, yun na lang talaga. Tama? Kasi pag tinanong mo, anong gawin mo? Silipin ko lang. Ang hirap, no? Sobrang hirap yung madaramdaman ninyo. First timers, no? Then hanggang sa dumating kayo sa labas ng bansa, magtatrabaho ka na, then after na pag-work mo, doon mo na maramdaman lahat yung nangyari, no? Gutom. Yung gutom na yun, sobra pa ang naramdaman mong gutom doon kaysa naramdaman mong gutom ngayon dito. Kasi wala nang mag-serve sa'yo ng pagkain. Gusto mong tawagan ang mahal mo sa buhay, walang lalapit o walang sasagot sa'yo. Bakit? Nandito na naman sila, nandito sila sa Pilipinas. Ang ginawa mo, kasi walang mag-serve sila ng pagkain, ang ginawa mo, self-service na lang. No? Then habang ang kumakain, para hindi ka lang malipasan ng gutom, then makakatulog ka na after ng work. No? Naalaala mo pa rin na tinawagan ang mahal mo sa buhay.
Nung tinawagan mo, kasi nagkakataon ba kasi mga signal, ginawa mo pa, ha? Ang ginawa mo, nag-video call pa. Nung makita mo sa video call, nakita mo siya, nakita ka rin niya. Tama, kumaway pa kayo, kumaway pa. Pero ang problema, nung nagkaroon ng brownout, biglang nawala ang signal, nawala siya, nawala ka rin. Sama ng pakiramdam na. Tapos, sa isip mo, sige, magpatuloy ka na lang, babawin na lang ako sa mga sa buhay. Miss na miss ko na sila. Hanggang sa dumating ang punto na palapit ang sahod. Malapit namang end of the month. Medyo nakakaramdam ka na ng maganda. At doon, sinakuran ka na. Doon mo na ginawa lahat. Lahat ng sahod. Sabihin mo sa kanila, sige, ipadala ko muna ito sa inyo. Uubusin ko muna. Ito lahat ng padala sa'yo. Anong maramdaman mo? Sobrang sarap. Tama. Yan ang ibig ko sabihin. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman. Nung matanggap na mahal mo sa buhay. Ha? Ang sarap ng pakiramdam. Pero, sino ang may pinakamasarap na pakiramdam nung magpadala ka? Yung tumatanggap. Pinapadala mo. Anong nasa isipan nila? Wow, may kasunod pa to. Pero hanggang sa pahaba ng araw mo doon, sa labas ng bansa, maghintay naman sila ng sunod na sahod. Hindi pa nga umabot ng 15 days, tawag na naman ang tawag sa'yo hanggang sa no? Sagot ka ng sagot habang nasa trabaho, walang tigil. Hanggang sa nagsawa na ka na, no? Nakulitan ka na, inupan mo na ng cellphone ang pamilya mo. Nung inupan mo na, hindi ka na nila makontak, doon na nag-umpisa ang samaan ng loob. No? Hanggang sa pagtapos ng 2 taong kontrata mo, umuwi ka ng Pilipinas, nauwi pa sa hiwalayan. Yan ang nangyari kay Ma'am. Sabi naman, alam na alam niya, Ma'am, ayaw mo na? August